Mula kay Pinoy Mystery Channel mga tol. Grabe to, no? Ayan no. China, dinaya ang Pinas sa pera. Salot sa mundo. Ayan no. Salot sa mundo mga tol. No, saan nang gagaling ang bilyon-bilyong pera ng Pogo? Sabing ganon mga tol. Alamin natin to at bibigyan natin to ng reaction, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa mga tol. Etong videong to ay mula kay Pinoy Mystery Channel mga tol. Ito'y panonoorin ko at bibigyan ko ng reaksyon, komentaryo, opinion. Mga tol, samahan ninyo ako. Baka meron kayong gustong idagdag na comment nyo. Ilagay nyo na lang sa comment section sa ibaba mga tol. Pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Pinoy Mystery Channel. Nakalagay po ang link sa ibaba nitong videong papanoorin natin. No? Alright, so bago rin natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel kung trip mo yung mga ganitong komentaryo, reaksyon, opinion at kung ano-ano pa mga tol sa mga balita at mga videong pinapanood natin. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Bilyon-bilyong pera ng Pogo. Sandamukal na salapi ang natutuklasan sa mga bangkong gamit ng mga sindikato. Mula nang ni-raid ang Pogo sa Bamban, marami ang nasangkot. Matataas na politiko at mga tauhan sa munisipyo. Karamihan ay yumaman ng gabundok. Ang hindi maunawaan ng marami ay kung saan ba nanggagaling ang pera ng mga offshore gaming operators at halos hindi na mabilang ang kwartang panampal sa mukha ng mga korap na opisyal. Siguradong Bigat nun, no? Di na mabilang ang mga perang panampal sa mga korap na opisyal. Ay, bigat nun. magugulat ka sa malalaman mo na natuklasan na kung saan nagmumula ang bilyones ng mga sindikato. Resulta ng katiwalian na hindi lamang Pilipinas ang damay, pati buong mundo. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Tarlac, Philippines. Bamban, Tarlac. Ang kaso ni dating Mayor Alice Leal Guo ay nagbabaga at naglalagablab. Maraming pangalan ang lumabas na nasangkot sa mga sindikato na nagpapatakbo ng mga Pogo Hub sa bansa. Napagalaman na may halos 40 bank account si Guo sa mga siyam na bangko at sumobra sa 4 na bilyong piso ang nagawang transaksyon sa loob ng ilang taon. Grabe yun. Tapos ang bangko ng kanyang farm kung saan daw siya lumaki ay nagsagawa ng 17 bilyong pisong transaksyon. Ang bangko ng Hongsheng nagsagawa ng sobra sa 3 bilyong pisong transaksyon. Sa babuyan ni Mayor, 800 milyong piso ang naging transaksyon sa loob ng ilang taon. Eto mga tol, nakakagulat yung mga information na to, no? Pero ganun talaga bilang netizen at bilang isang mamamayan ng Pilipinas, mga tol. Dapat aware tayo, no, sa mga ganitong balita, ganitong mga bagay. So, salamat na lang talaga at may access na ang lahat, no, sa YouTube, sa Facebook at kung ano-ano pa mga tol, no, at doon natin nakikita at doon natin napapanood, nalalaman yung mga information na to. At tulad nitong pinapanood natin mga tol, actually ngayon ko lang narinig to dahil hindi ako masyadong nakatutok doon sa Senado o doon sa hearing nila at eto ngayon ko lang nalaman to kay PMC. Mapapansin na bilyong-bilyong piso ang perang kumikilos. Laki, no? Ito yung mga natagpuan na direktang kasama ang pangalan ni Mayora. Bukod pa sa mga hindi pa natin napag-aalaman. Bukod dyan, hindi pa nahahagilap ang mga bank accounts ng mga mas mayayamang incorporators ng sindikato. Katulad ni Hong Jiangyang na may ugnay sa Farmally at si Huang Ziyang na sangkot naman sa ibang krimen sa China. Ang halaga ng pagpapagawa sa Pogo sa Bamban ay pinaniniwala ang aabot sa 6 na bilyong piso. Hindi biro-biro yung perang pinag-uusapan dito mga tol. Hindi biro-biro yan. Paano pa kaya yung mas malalaking Pogo Hub katulad ng nasa Cavite? Kaya marami ang nagtatanong
kung saan ba nanggagaling ang sandamukal na pera ng mga sindikato. Kung sumusubaybay ka sa teleserye ni Alice Guo, ngayon, malalaman mo. Saan kumukuha ng kwarta ang mga sindikatong inchik? Hindi maaaring kita lamang sa illegal na droga dahil kung ganun, siguradong matutunugan ng otoridad ang napakalaking bentahan nito. Kung sa sugal naman, masyadong malaki ang perang sangkot kahit palaging panalo ang sugalan. Bukod dyan, sa China madalas ang bagsak ng pera mula sa mga pogo at may limita ang halaga ng perang pwedeng ilabas sa bansa. Ilang libong renminbi lang. Kaya talagang palaisipan ito sa mamamayan. Pati sa Senado, hindi rin matunto ng mga senador ang paper trails ng bilyong-bilyong salapi ng pogo. Totoo na sa money laundering na itatago ang pera, pero hindi nito nasasagot ang tanong kung saan ang gagaling. Sa kasalukuyan ay unti-unting bumabagsak ang mga negosyo sa China, katulad ng paglagapak ng isa sa pinakamalaking pinagkakakitaan sa bansa, ang real estate. Milyon-milyon ang nawalan ng trabaho. At ayon sa Asia Financial, yung mga kagagraduate lang ay umaalis sa syudad dahil sa kawalan ng trabaho. Ilan sa mga dahilan nito ay ang paglisa ng ilang dayuhang kumpanya paalis ng China at ang pagsarado ng ilang libong negosyo dahil sa mga lockdowns. Mahirap humanap ng trabaho ngayon sa mga syudad. Walang pagkakakitaan, mabagal ang ekonomiya at walang pera. Yan din yung napanood natin kay di ba? Kay Mr. Pantas. Yung mga citizen nila talagang buwis-buhay na para mai-expose lang nila kung ano yung totoong kalagayan doon sa kanilang bansa, mga tol. Kaya yung ipinapakita nilang maunlad na ekonomiya at mayamang bansa, no? Parang talaga yung mga tol, budol lang. Gayunpaman, saan kukuha ng pansustento ang 1.4 bilyong mga inchik? Kailangan tugunan kung ayaw ng mga komunista ng pag-aalsa. Antiveros echoes the words of Interagency Council Against Trafficking Undersecretary Nicholas T. regarding Guo's possible fate. Bago matapos ang taong 2021, isang opisyal ng Chinese Central Bank na tinatawag nilang People's Bank of China o PBC ay nagbagsak ng isang reklamo sa munisipyo hinggil sa isang krimeng nagaganap sa loob mismo ng China Banknote Printing and Minting Corporation. Ito ang sangay ng PBC na nag-iimprenta ng pera, ang Chinese Yuan o Renminbi o People's Money. Ayon sa reklamo ng lalaki, na ilang buwan pa lamang nagtatrabaho sa sangay ng gobyerno, nakatuklas ito ng matinding paglabag sa batas. Dalian namang inimbestigahan ng otoridad at napagalamang lumalabag sa batas ang mga mismong namumuno sa malaking kumpanya. Yun na. Paglabag, naaapekto hindi lang sa financial system ng Pilipinas, pati sa buong mundo. Ilang araw nagtagal ang investigasyon ng kapulisan at naituro na nagrereklamo ang kanyang natuklasan. Base sa ulat, napansin nito na pinahihintulutan ng management ng korporasyon ang isang iligal na gawain, kung paano ginagawa ang pera. Ang bawat papel na pera ay may mga serial numbers. Sa Pilipinas, minsan may isa o dalawang letra, tapos kasunod ay 6 o 7 numero. Nakatatak ng asymmetric ang ilan para sa seguridad. Ito ang palatandaan kung ilan ang naiimprinta ng Bangko Sentral at ang bawat isa ay may unique na numero o may sariling serial numbers. At ang reklamo ay dinodoble ng bangko ang pag-imprinta ng pera. Kumbaga, ang isang serial number ay para dapat yan sa isang bill. Ang ginagawa, halimbawa, 2 serial number o 2 pera, magkapareho ang serial number, parang ganun, kumbaga nadodoble. Wala naman sigurong may hawak na pera na tatandaan pa kung ano yung serial number ng pera niya, no? So talagang hindi nga mahahalata pag ganun, di ba? At ang reklamo ay dinodoble ng bangko ang pag-imprinta ng pera. Parehong tunay na pera yon, mga tol, kasi galing mismo sa kanila yun at legit na imprentahan ng pera yon. Pero yun nga, imbis na 1 million lang, magiging 2 million kasi same ng serial number.
Ano ang kinalaman nito sa Pilipinas? Ang resulta sa investigasyon ay kumalat na parang apoy sa tuyot na kubo. Ang Bangko Sentral ng China ang nangangasiwa kung gaano karami ang nararapat na iimprintang pera. Ito ay upang panatilihin ang balansing ekonomiya para maiwasan ang inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin kapag kulang ang perang gumagalaw sa bansa. At ang kabaligtaran para maiwasan ang deflation o pagbagsak ng presyo ng mga paninda. Kaila sa marami na mas masahol ang deflation kumpara sa inflation dahil pangitain nito na masama ang lagay ng ekonomiya. Kaya binabalanse ng Bangko Sentral ang pag-imprinta sa pera ng bansa. Siyempre, kapag ang China ang may problema sa ekonomiya, damay ang buong mundo. Ang serial number ng bawat pera ay panigurado na hindi ito mapepeke. Kaya sa pera ng Pilipinas, mayroong mga asymmetric na numero. Mas mahirap itong magaya. Pero alam ng mga netizens na pagdating sa batas, walang pakialam ang mga enjik. Lulusot ang mga iyan kahit sa butas ng karayom para makapandaya. Ang pag-imprinta ng mga perang papel na may parehong serial numbers ay lusot sa batas dahil sa lehitimo ang mga numero kahit nakilatisin ng otoridad. Pero may masamang idudulot ito kung gagastusin sa loob ng bansa. Kung ilang daan o ilang libo lamang ang duplicate na imprinta, wala sanang problema. Madali na itong masipat at alisin. Yan ay kung gusto nilang alisin. Pero hindi, ayon sa reklamo, 2 trilyong yuan ang iligal na dinoble. 2 trilyon, my goodness. Binalita sa Caixin Global noong buwan ng Disyembre taong 2021 na kusang nagpaaresto ang direktor ng kumpanya na nag-iimprinta ng pera sa China. Ayon sa China Daily, si Chen Yaoming ay iimbestigahan dahil sa serious violation of party discipline and law, isang mabigat na paratang. At sumabog ang balita sa China at natunugan ng mga netizens doon. Sa China Daily, pinahayag na ang dating board of director ng Banknote Printing Corporation ay iniimbestigahan. Inulat din na isa pang opisyal ng bangko ang tinanggal, si He Lin, ang deputy secretary ng kumpanya. Kung 2 trilyong yuan ang dinoble o sobra sa 300 bilyong dolyares sa pesos ay aabot ito ng 18 trilyong piso. Grabe. Dahil sa may nagsumbong at natunugan rin ng mamamayan, napilitan ng gobyerno na imbestigahan ito kahit ng bangko ng China ay hawak nila. Kumbaga, damage control ngayon para hindi mapasubo ang mismong gobyerno. Dahil sa napagalaman ng mga miyembro pala ito ng Partido Komunista. Sinabi sa Global Times ang tagapag-ulat ng mga komunista na itinanggi ng Bangko Sentral sa China na pinapayagan ng dating direktor nito ang pag-imprinta ng dobleng 313 bilyong dolyares na pera. Pati sa South China Morning Post, pinahayag na itinanggi ng China ang karumal-dumal na naganap, ang forgery ng 314 bilyong dolyares. Ganun naman At sa talaga sila. Bloomberg, ganyan din ang sinabi. Ganun naman talaga sila eh. Lahat naman itinatanggi nila eh. Dahil tinanggi nga ng China na nag-iimprinta sila ng dobleng bilyones. At ang hinala ng marami ay, dati na itong ginagawa. Malubha ang implikasyon nito sa financial system ng buong mundo. Dahil ang bilyong-bilyong renminbi na pumapasok sa mga bangko ay wala palang backup ng tunay na ekonomiya. Isa pa, ang doble-dobleng trilyones ay madaling palitan kahit waldasin pa ng mga sindikatong hawak ng partido. Magpapagawa na lang sila uli. Pero hindi nila gagamitin sa loob ng bansa para makaiwas sa deflation. Gagamitin nila ito sa mga transaksyon sa abroad, pantayo ng negosyo, pagpapagawa sa mga pogo, pambili ng mga ari-arian at pangsampal sa mukha ng mga korap na politiko. Kaya So yun yung perang dumoble. Masatawag na rin nating peke eh, di ba? Do legit yun dahil mismong sa imprentahan ng papel ng pera nila ginawa yun. Pero imbis na gastusin nila yun sa loob ng kanilang bansa dahil nga maapektuhan ng kanilang ekonomiya pag masyado silang maraming pera, eh ginamit na lang nila sa ibang bansa. No? Yan ang pinantapal nila daw sa mga kurakot din ng mga politiko. mapapansin kapag bumili ng lupa at kondo ang mga inchik, madalas
ay cash. Mhm. Para masiguro na papasok sa bangko ang dobling serial numbers bago masuri. Anong aral ang mapupulot dito? Kaya pala napakaraming pera ng mga sindikatong hawak ng komunista sa Pilipinas ay marahil dahil sa ilegal na dinodoble ng kanilang bangko ang pag-imprinta ng pera. Walang sabit dahil sa lehitimo naman ang mga serial numbers pero matinding pinagbabawal. Lihitimo serial numbers, lihitimo yung papel, lihitimo yung pagkakaprint. Talagang totoong pera siya, mga tol. 'Di ba? Dahil sa sasagabal ito sa financial system ng buong mundo. Kaya yung mga pogo hub sa bansa ay bilyones ang halaga. Pati ang panampal sa mukha ng mga korap na politiko ay bilyones din. Kaya dapat mag-ingat ang taong bayan. Dahil kahit saang gubat ay mayroong ahas. Alright, so meron na naman tayong natutunan mula kay PMC, mga tol, no? Ikaw, anong masasabi mo rito, mga tol? Legit yung pera. Legit yung serial number, mga tol. Yun nga lang, may katulad siya, may kamukha siya. Ibig sabihin, doble yung perang yun. Dalawang bill na may same serial number. Pero pareho silang galing mismo sa imprentahan ng pera. Hindi siya peking pera, hindi siya peking pera. Totoong pera siya, yun nga lang, doble. 313 billion, mga tol, napakalaking halaga nun. 'Di ba? Na gagamitin na lang nila, yun nga, pagbili ng mga ari-arian, pambayad sa pantapal sa mga magiging kakampi nila, mga tol. Ganun naglalaro o di pambayad din. Katulad nitong nababalita, ito balita lang naman to balita lang naman to. Yung nagpopondo daw doon sa mga rally-rally na na kontra kay BBM ay state yan, fund. No, pinupondohan daw yan ng isang estado. My goodness, alam nyo na kung ano. kung eto pala yun, no? Parang mako-connect mo, dito nanggagaling din yung pinampopondo, mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.